Ang ganda na pagpasok doon ni Kai, kaso nakatakas naman si Super Marco with the dash out. 3 members ng EvoSoul nandito, make it 4 pala. Flap TZ, nag-zone out lang ng members, mini-make sure na makukuha pa rin ni Kyle TZ yung kanyang purple buff. To be fair, ang ganda ng nung rotation ng EvoSoul. Kasi alam nila kung paano din or kung sino na nakapwesto sa specific lanes. Nakita natin yung conceal sa may top lane earlier. Kaya napilitan din si Ogo na parang medyo bitin yung pagpasok niya para lang malaman dito ng EvoSoul na okay, meron kasama din si Super Marco. Hindi pwede pa sa pasukin. Okay, ginamit na yung yakap doon kay Kai pero kulang pa yung follow-up coming in from Team Falcons. Erlan naman, nilabas ang kanyang Zaman Force para mapalayo ang Team Falcons. Last turtle up for grabs. Habang si Super Marco nandun sa taas, tinatry makakuha ng Torre dahil nakaisa na pala yung EvoSoul sa taas. Oo, yun yung strength dito ng Team Falcons. Biglang mag-split push ha. Ginamit yung Glorious Pathway habang eto na nga papasukin na nila. Okay, hindi pa kinakasa yung Spear of Destruction doon at makakuha nga ni Albert. Ang kahuli-huli ang turtle kasi parang hindi pa ito siya tapos doon sa baba. Napakasakit na nga ni Reggie. Sinamahan pa nga ni Albert kaso ang problema, tumumba din naman si Few sa kamay ni Erlan. Parang pinaka-call yata talaga dito ng Team Falcons is hayaan na lang muna si Super Marco sa may top lane kasi wala rin talagang efforts na gamitin yung Spear of Destruction. Pero for EvoSoul naman, ito na yung Spear of Destruction. Sabi niya, I saw you, Erlan. Okay. Pero makataas. Pero ang kagandahan doon, napapop niya yung Purify ni Erlan. Oo nga no. So pag tinalunan niya ni Ogwen, tas nayakap, pwede mo ka-1 kagad dito yung Team Falcons. Kaso tama nga yung rotation ng EvoSoul, sobrang ganda. Looking at the turret takedowns, halos sa pantay ba? Pantay lang naman. Oo, pantay lang naman yung ginagawa nila dito. Pero ang difference kasi for EvoSoul, hindi si Erlan yung nagsi-split push. Si Oo. Albert. Tapos sa Team Falcons, yung Moskov. Kasi mabilis nga din naman para sa kanila. So kung titingnan natin dito, lamang pa nga actually sa gold si Erlan against Super Marco. That is because si Kuya Erlan ay 203. Okay. Oo, up. Okay, Ogwen makakatakas lang naman. Isang dash out lang habang si Flap TC sinusone against si Kai at si Reggie. EvoSoul this time ang actually aggressive dahil sila nagtatry mag-invade habang the rest of the members nagtatry makakuha ng control dito sa mid lane. Okay, so parang hindi din talaga na agad lumalabas si Super Marco dun sa lane niya kasi kailangan ka naman nila malaman nasan ba dito si Albert kasi si Albert yung may full potential to solo kill marksman. Oh, wait lang, ginamit na yung shadow kill. Oh, at nabigyan nga dun bigla si Ogwen kasi ang problema may 4 pang Naku kasama. Etong si Albert, Super Marco, bulletproof, makakatakas nga ba? Nila pag Spear of Destruction, walang tatamaan. Outnumber dito, pero ang kagandahan mo lang Wiki Shadow kill kaso ang problema, 4 na member hinawal Super Marco para patubahin ang bulletproof Marco. Napakaganda nun para sa side ng EvoSoul, pero parang magiging call yata ng Team Falcons is pupwesto muna dun sa may Lord para medyo madelay nila yung gustong gawin ng EvoSoul. But again, for EvoSoul, parang alam nila at pinapredict nila kung saan manggagaling mga kalaban. So ito na sinisimulan yung Lord. For Kyle TC, Flap TC, and even View, paano kaya nila ito pipigilan? Si Reggie ay napok na. Nandito na rin si Ogwen. Anytime pwede pumasok. Gagamitin yata yung Cyclone. Ay, hindi. Reggie, pinap na yung kanyang vengeance. Mukhang unang tutumba ata nga siya pero nakapag-ultimate pa bago patumbahin ni Kyle TC. Si Albert ang makakuha ng Lord doon. Kaso parang umaatake rin naman ng Team Falcons. Naku po, Kyle TC mawawala sa mama. Unstoppable na si Albert. Erlan nakaisa pa. Kaso ang problema, dalawa ang nawala sa Team Falcons. Oo, tas dalawa din ang napatay dito ng EvoSoul. Pero connect for them, nakakuha sila ng Lord. Okay, solid ang pinapakita dito ng dalawang teams natin. But definitely EvoSoul in terms of bigger objectives, sila talaga yung nakakaangat against against Team Falcons. So, not sure kung madedepensahan pa tong mid lane later on, pero mabuhay pa naman dito si Kyle TC and Flap TC at pwede na salubungin yung Lord dun sa may bottom lane. At ang call nila is, hayaan muna ulit si Super Marco doon sa may top lane. But surprisingly, Super Marco is at 0-1-0. Parang kailangan niya na maging maingat dun sa mga split push kasi kagaya na nangyari kanina, naabangan siya ng mga players ng EvoSoul. Actually, inalagaan pa nga ni Ogwen si Super Marco nung nag-split push siya. Sa sobrang taba lang talaga ni Albert. Wiki Shadow kill lang. Napitas ni Albert si Ogwen. Oo nga eh. Ay, oo nga kanina. Yung sa taas. Tapos bigla nang dumating yung mga kakampi dito ni Albert and the rest of EvoSoul. So sira na ang bottom lane turret ng Team Falcons at medyo lumiliit na ang kanilang mapa dito. Definitely mahihirapan na rin dito si Kyle TC to secure that purple buff. Kailangan nila ng layering of skills. Again, during the draft, ang sabi natin, strength ng Team Falcons is their skills. Pero ito na yung skills na sinasabi natin. Inunahan si Kai, nayakap na nga, pero ang problema, ma-overstamp ba nila? They will do so successfully. Ogwen's gonna pick up a kill, kaso ang problema, Flap TC sisok up yung damage.
4 members of Hop! Team Falcons, try lumaban, mukhang nahuli si Shadow Albert, kill! kaso nakapag-uwi si Shadow Kill, nakapo, napitas si Flap TC, kapalit naman ang buhay ni Albert, that's gonna be 2-man shutdown, Ayan na! at ayun na tumama ang Spear of Destruction, nagwawala na nga si Super Marco! At kita natin si Deficit ay napatay na rin. Cal TC with a kill at dire-diretso na nga ang arangkada dito ng Team Falcons. Yung akala natin maganda sana for Evos Holy, nabaliktad pa nila. Nagsimula sa setup play against Sky at tinuloy-tuloy nila. Even Super Marco, diretso niya yung Spear of Destruction or nag-dash in siya sa harap dito ng Erlan. We watch the replay. Watch the replay at sabay-sabay nating sabihin, nakakahinga na tayo ulit dahil nakakapagtulak na ang Team Falcons. Albert clutch din naman na after siya masta ni Ogwen. One more hit sa kanya, nakapag-uwi shadow kill pa siya. Kaya napata si Flap TC. Kaso ang problema, in sync na ngayon ang Team Falcons. Buhay na buhay. Super Marco, tumama rin yung Spirit Destruction. Ogwen may flicker pa para mahabol itong si Deficit. Oh, ang ganda ng call doon ng Team Falcons. Biglang lumobo, 2.2k ngayon, kanilang kalamangan. At yung kaninang lamang, si Erlan in terms of gold versus Super Marco, ngayon ay isang item na lang para makompleto ang kailangan dito ni Super Marco. So meron na rin siyang Wind of Nature just in case siya ang matarget dito ni Albert. Gaya na sinabi natin, siya talaga ang tatargetin later on. Kaya pwede mag-shift na. Pwedeng kay Few na ngayon ang tingin ng Evos Holy dahil meron na tayong Lord. Kakaiba tong angle na to, parang pagilid, no? Natumambi nga yung CCTV. Oh, hindi ko alam kung nakaangat siya sa right or basta yan na. Yan. Importante, nasa pwesto yung Team Falcons. Oh, sila nga yata yung mauuna eh, no? Pero ang kinaganda naman for Evos Holy, nakaklear agad nila yung minion. So pang may lumabas doon sa may mid, pwede silang pumunta na agad. Pero parang delikado yata si Super Marco sa may bottom lane. Buti lang hindi siya nagpakita or else pupuntahan siya anytime. Oh, tumipi siya. Tumipi out siya. Alam niya, parang inaabangan nga niya talaga kung may kung may dadalaw eh. Ang ganda din ng disiplina ni Marco na hindi lang basta-basta mag-fit or hindi lang basta-basta mag-clear out. At ngayon, Evos Holy may control doon sa mid-brush habang si Albert hinahawakan yung Lord. Ito na si Kai pumasok with a fist break, fist crack combination to bring down Few. That's one member down for Team Falcons. At pasagot na nga ngayon sila Reggie Flap TC. Ginamit na nga yung Glorious Pathway habang si Albert gumagamit doon. Working on the Lord. Reggie, napapya ka ng Reggie para makalayo. Pero si Erlan nagwawala din naman ngayon. Flap TC soaking up the damage. Mabubuhay pa ba siya dito? May internal guard si Deficit. Hinahabol siya ngayon ni Kai. Super Marco nagtatrabaho dun sa baba kasi Erlan nagwawala na habang si Albert nakuha na nga yung Lord. That's one member down for Team Falcons. At nakahuli na naman ito si Kai. Ogwen is gonna fall down. Okay, dalawang napatay dito sa side ng Team Falcons. Nakakuha pa ng Lord ng Evos Holy. Pero habang nangyari yun, nakasira na naman ng Torre si Super Marco. Pero parang hahabulin, sasalubungin ng mga players dito ng Evos Holy. Makakatakas ba si Super Marco na tahimik lang nung nag-hit against Reggie? Reggie, one more hit. Kaso, na-combo ni Kai with the fist break once again. That's gonna be a shutdown onto Super Marco and Evos Holy. Meron pa silang Lord nagmarcha doon sa taas. Grabe intense ang nangyari during that team fight. Ang ganda ng zone na ginawa ng Evos Holy. Actually, pwede natin siguro makita sa highlights after ng game na to kung parang pinredict lang ba nila yung pag-dive nila doon sa sa bush, sa may purple buff kung saan nahuli nila sa Few. And Lord is on the hands of Evos Holy. Pwedeng diretsuhin, pwede makasira anytime ng Torre doon sa side ng Team Falcons. Pero nakaready lang din naman ng Team Falcons para sa pagdepensa. Meron silang pang clear ng minion wave. They have the Moscow, pero may nahuli yata sa may bottom lane. Oh, si Albert biglang nabigyan ni Ogwen tsaka ni Few. Tumba agad ang gold jungler ng Evos Holy. Pero butas na ang base ng Team Falcons. Pero dahil sa pick-off na ginawa ni Ogwen tsaka ni Few, wala nang masyadong mapupush yung Evos Holy. Oo, wala na masyadong damage pa doon sa kanilang base. So, kapit muna ulit sa mga natitirang Torre ng Team Falcons. Pero kung titignan naman natin, pwede na lang gawin ulit yon. Again, nag-split push lang na naman si Super Marco. Item builds. So, naka-malefic gun dito si Super Marco. And full item na rin si Harith. So, crucial na to. Even Few, nagbili na rin ng kanyang Winter Crown. Kailangan mabantayan ng Evos Holy kung merong Winter Crown. Kasi minsan, di ba, pagkainitan ng laban, hindi mo na napapansin kung ano yung mga pindotable items. Oo, parang sobrang Winter dami na Crown pala yun. Di ba? So, ayan na. 15 minutes, 16 minutes. Ito na yung mga moments na ayaw mo na magpakita na nasa labas ka ng bush hanggat maaari ay hindi ka magbibigay ng impormasyon sa kalaban na, ay, nasan kaya yung nasan kaya yung Hylos? Nasan kaya yung Kufra? Oo, yun yung kailangan na matansya at maagapan ni Kai. Kaya kinakailangan nilang lakaran bawat brush na pwede nilang makita dahil in any given moment, pwedeng makasetup. Etong si Ogwen, pwedeng ikasa ni Flap TC yung kanyang
Second skill ba yun tumutusok? First skill. First kill. Oo. Yung nag Kasi at this moment, pag may na-first kill si Flap TZ na mag-isa, tapos may kasama si Flap TZ, mau-burst down nila Pwede kagad na yun kahit eh. sino eh. Oo, basta lang talaga hindi... Ang nagiging mahirap din pala dito, yung mga taunt ni DPZ. Oo. Kaya medyo nahihirapan. Pansin nyo, maganda yung setup play minsan ng Team Falcons, pero parang nahihinto midway. Kasi pipigilan din dito ni DPZ. But yep, totoo yung sinabi dito, definitely ni Ingan, isang sundot lang for Flap TZ. Pwede na agad makago. Ayun na naman, di ba? Ang ganda ng Deadly Grass na ginawa dito ni Few! Okay, Few, ang ganda! Ito naman! Napag-stop ng push doon na Evos Holy. Owen, pumasok na nga din dito. Flap TZ, ginamit na kayong Glorious Pathway. So, dalawang Glorious Pathway, wala na. Yung initiation sana na gusto hanapin ng Evos Holy ay naagapan ng Team Falcons. So, pwedeng makahinga na malalim ang Team Falcons. Oo, pero yung Team Falcons, kailangan maging maingat dito ni Few tsaka ni Ogwen kasi parang nape-predict yung Evos Holy, ang bush na yan ni Ogwen na Oo. nandyan yung kalaban kasi dyan din kanina nag-conceal and nag-go yung Evos Holy, but we have to commend yung Deadly Grass and even Eternal Guard ni Few kanina. So Lord ay parang gagamitin lang, parang bait. Alam ng side ng Team Falcons na si Reggie ay paparating pa lang sa may mid dahil nagkaroon ng information from Super Marco, pero alam din na Evos Holy na si Super Marco ay nandun sa may top lane. So magiging matagal pa yata ang ating Lord team fight or probably baka hindi na nga lang muna sila mag-Lord kasi kailangan muna nila mag-clean ng mga minion wave. Oo, minion wave management muna. And for the side of Evos Holy, alam mong gigil, pag ikaw si Kai, gigil ka makahanap ng combo sa proper target mo ngayon. Especially since may flicker kang available. Dahil pag kumonekta kahit sa isa lamang yung fist break, fist crack ni Kai, burst down ka agad kahit mismo si Flap TZ yung mahuli nila eh. Tsaka pansin mo, every time na nakakahuli si Kai, sumusugod talaga. Oo, in sync. Oo, lahat ng mga players ng Evos Holy. So tama nga yung sinabi mo, Ingan, bago mag-start yung ating laban para expect na natin na magiging mahaba. Yung game, ayun, 18 minutes na oh. Sabi sa'yo ramdam ko 18 minutes yan palo yung dalawa eh. Oo, mainit guys kasi titignan nyo, parang hundreds lang ang kala mga pwede sa goal with lang Flap TZ. Ginamit yung Glorious Pathway! Oh, hindi pa nga ginagamit yung kanyang combo kasi Erland ginamit ng mga Zaman Force. So ngayon, hop, wala pa rin full commit na ginagawa ang dalawang koponan. Testing the waters pa rin. Kaya may flicker pa. Hahanap siya ng pwede maging target. Pero Evos Holy still standing their ground. Sila pa rin ang may hawak ng Lord Pit. Sobra naman talaga. Sobra na. Ang Lord Dance nung dalawang teams natin, guys. Parang wala talagang willing na magbigay ng opportunity. Kaso parang iba yata ang ihip ng hangin doon sa may top lane. Actually, hindi naman nag-go si Reggie din dito against Super Marco. Eto na ba? Is this true zone? Ito na ba ang totoong Lord? Nakukuha na ng Team Falcons. Glorious Pathway again para kay Flap TZ. Nandito din ang Evos Holy. Kay Erland pumasok na Ogan. May nayakap na nga ata doon. Albert pumasok na. Winigi Shadow Kill. Medyo low ang kanyang buhay. Kaso problema na wala si Flap TZ. Sunod na at si Ogan. Nakapag-flicker out pa. Kat Winter TZ? Crown coming in from view. Kaso nabitas si Kyle TZ. Kahit may Winter Crown na siya. And it looks like it's gonna be a triple kill for Erland. And the Lord secured for Albert. At kita na natin na medyo matagal na rin bago mabuhay ang mga players. 42 seconds para kay Ogwen. 39 naman kay Kyle TZ at hindi pa yata mapapauwi si Super Marco para dumepensa. Naku po, nahabol ni Reggie. Hindi na naman makakauwi si Super Marco for the defense. Ginamit ang kanyang Wind of Nature. Habang si Kapitan Few na lamang ang nagtitira para dumepensa. And Evos Holy rides on their momentum para makuha ang unang laro. Grabe, baby!